Marahil nakita mo na ito sa YouTube, Facebook, TikTok o sa mga Reddit threads sa mga nagdaang araw. Isang larawan ng isang lumang bahay na biglang nag-viral sa social media. At ang tanong ng marami, ano ba talaga ang nangyari doon? Haunted ba? May mga karumal-dumal bang krimen na nangyari doon? Pero bago tayo magsimula sa mga haka-haka, may isang importanteng bagay tayo na dapat linawin mula sa simula. Ang bahay na ito ay hindi matatagpuan sa Pilipinas. Ito ang isang tunay na abandonadong bahay sa Detroit, isang lungsod sa Michigan, United States. Hindi ito isang alamat o urban legend na Tagalog ang pinanggalingan. Ang larawan ay kumakalat dahil sa social media post na walang tamang context. Maraming netizens na nag-share ng larawan sa Facebook ang naniniwala na ito raw ay isang haunted house o may kinalaman sa mga brutal na pangyayari tulad ng pagpupugot, massacre, o kaya ay paranormal activity. May mga nagkomento pa sa Reddit na ito ay isang bahay ng vampira o massacre site. Sa isa pang Reddit thread, sinabi pa ng isang user na ang video na inassociate dito ay galing sa isang gore site sa Vietnam at iba pang brutal na footage. Maraming Facebook pages ang nag-share ng larawan at video nito na may caption na, "Anong meron dito? May multo ba rito? Huwag panoorin kung mahina ang sikmura. Ito ba yung bahay na pinatay ang buong pamilya? May mga tortured video raw dito? May ghost dito?" Ayon sa isang Reddit thread na ito kung saan maraming nagtanong tungkol sa konteksto at sinabi ng isa, "Nothing more than a hoax. The house itself is an abandoned house in Detroit, Michigan, US. The videos that are circulating online are not related to this house." Ano nga ba ang tunay na kwento ng bahay na ito? Ang litrato ng bahay ay isang klasikong halimbawa ng abandoned architecture, mga estrukturang iniwan na at hindi na pinananatili ng mga dating residente. Madalas itong nakikita sa Detroit dahil sa decades ng urban decay, pagbaba ng populasyon, at pagbaba ng economic activity sa lugar. Ang Detroit mismo ay kilala sa maraming abandonadong bahay at gusali. Mga lugar na minsan ay masigla, ngunit sa paglipas ng panahon ay iniwan at naging parte ng urban landscape. Ang mga abandoned houses na ganito ay mga common na features, bubong na nagsisibagsakan o gumuho, mga sirang bintana at pinto, mga halaman na tumutubo sa loob at labas, paint na nagpeel at kahoy na nabubulok. Ang Detroit ay dating isang masiglang lungsod, kilala bilang kabisera ng auto industry noon. Ngunit dahil sa decades ng pagbaba ng populasyon, pagkawala ng trabaho, at iba pang malalaking problema sa ekonomiya, marami rito ang nanilbihan at iniwan ang mga kabahayan. At ito ang pinaka-interesting na parte. Bakit nga ba ito nag-trend? Ayon sa mga Redditor na mismong nag-imbestiga ng thread, ang mga brutal na videos na sinusundan ng iba ay mula pala sa ibang unrelated sources gaya ng gore sites, cartel videos, regional crime footage. At hindi ito nangyari sa loob o may kaugnayan sa mismong bahay. Ibig sabihin, hindi nangyari sa bahay na ito ang mga nakakatakot na kwento na kumakalat online. Sa panahon ngayon, maraming mga netizens ang nagpo-post ng impormasyon bago pa nila ito ma-fact check. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mabilis na kumakalat ang mga maling akala o pekeng kwento tungkol sa bahay na ito, clickbait at engagement. Ang layunin ng ganitong caption ay para makakuha ng likes, comments at shares o engagement kahit wala namang tamang impormasyon. Kapag maraming nag-react sa isang post, mas lalo itong ipupush ng algorithm ng isang platform at mas maraming tao ang makakakita rito. Ito ang tinatawag na viral marketing effect. Ang mga salitang ito ang nag-uudyok sa mga tao para mag-click, magtanong at mag-share kahit hindi naman nila alam ang katotohanan. At bago lumabas ang verified na impormasyon, maraming netizens ang nag-speculate ng iba-ibang kwento. Pero may mas delikadong bahagi sa likod ng viral na larawang ito. Hindi lang ito basta engagement bait. Hindi lang ito basta pantakot o pang-views. Ginagamit ang larawang ito para sa online scams o panlilinlang. May mga kumakalat na post na gagamitin nila ang larawang ito bilang pain. Lalagyan nila ng caption na shocking video, exclusive clip,
full footage. At kapag na-curious ang tao at nag-click, dadalhin nila ito sa isang kahina-hinalang website kung saan doon ay maaaring manghingi ng personal information, mag-redirect sa spam pages, mag-trigger ng malicious downloads. Kaya kung makakakita ka ng ganitong post, huwag agad mag-click ng link, i-verify ang source, tingnan kung lehitimong news site, mag-ingat sa mga pages na sensational ang mga caption dahil isang larawan lang ang kailangan para magsimula ang panlilinlang. Ang bahay na nakikita mo sa larawan ay isang real, abandonadong bahay sa Detroit, USA, hindi sa Pilipinas. Ito ay nag-trend dahil sa viral sharing, engagement bait at maling claims na nagiging clickbait. Wala ring official news na nagpapatunay na may brutal na krimen o paranormal activity na nangyari dito. Sa makatuwid, ang litratong ito ay isang halimbawa ng resulta ng matagal na neglect sa Detroit. Hindi dahil sa horror, hindi dahil sa massacre, kundi dahil maraming bahagi ng Detroit ang naging urban wasteland dahil sa social at economic issues. Sa social media, napakadali nating paniwalaan ang kung anumang lumalabas sa feed. Ngunit napaka-importante ang fact-checking at tamang context bago tayo gumawa ng huling konklusyon. Ang viral na kwento tungkol sa bahay na ito, hindi kagulat-gulat. Ito ay naging viral dahil sa pag-share at maling assumptions, hindi dahil sa kung anumang horror stories. Smart viewers make smart decisions at hindi basta naniniwala sa kung ano ang nakikita sa screen. Ako si Dayan at kung gusto mo pa ng mas maraming kwentong sinusuri ang katotohanan sa likod ng mga viral na misteryo, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at i-like ang video na ito at i-share para mas marami pa ang malinawan.